ng matres manipis lang. Or equal sa 0.4 centimeters. Yung sa inyo po ma'am, 1.97. Masyado po itong makapal. Ilang days lang, pero in the long run, pag napabayaan, pwede po yan maging cancer. Pero yung iba, para makasigurado, nagpapatanggal ng matres. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. Hindi pa sira yung belt nun. Hindi pa. Yan. So yan mga kaboghag, dahil katatapos lang natin kumain. So yun nga, bali pumunta sa atin ng Nancy. Sasamahan natin si Ate Nancy dahil magsa-second opinion siya. Dahil yung samahan natin na maghahanap tayo ng mga OB na magtatry si Ate Nancy sa second opinion ng doktor, kasi nung sa unang pa-check up niya ay kailangan siya raspahin. Ang problema, hindi naman siya nakukunan kung saan yung regla niya lang. Magsa-second opinion siya sa ibang OB. Ayan, sasama natin si Ate Nancy. Kasi madami na siya nainom na gamot, hindi pa rin naangkat yung kanyang dugo. Naluto na siya sa gamot, kaya mamamayat na siya. Mamamayat na yata Ate Nancy. Hindi na mamayat. Yan, samahan natin sa Ate Nancy, maghahanap tayo ng panibagong OB. Sana naman makakita tayo. Dahil ang alam ko kay Hubog ano yun sa isang linggo 3 beses ata siya dyan, o 3 biyernes lang siya wala. Nagtataka kasi ako, di ba? Ultrasound ako. Yan ang mga iniinom niyang mga gamot. Sa ultrasound, okay ang resulta, makapal lang daw ang lining ng uterus. Oo. Ngayon, tinanong ko, paano kung pag naubos ko na ang gamot at meron pa rin akong dugo? Kasi nga, hanggang ngayon na lang ang inom ko ng gamot, hanggang ngayon lang ito. Hanggang ngayon na lang yan. Hanggang ngayon lang ito, papampat ng dugo. Bago dire-diretso pa rin ang pagdudugo ng aking Sabi, kailangan daw, raspahin daw ako. Paano kung makakaspahin? Hindi naman ako Kasi siya po ay laygate na. Matagal, ilan taong ka ng laygate? Ilang taon na sa akin Oo. Halos 11 years na siyang laygate. Normal naman ang kanyang regla. So ngayon ay yung pagdudugo niya ay dire-diretso pa rin, walang tigil kahit nainom na siya ng pampampat ng dugo. Diba kakatakot din? Natatakot siya, kaya nagpa-check up na agad siya. So magsa-second opinion lang siya kasi nga hindi niya yung raspa. Kung ang anak ko ay lumabas sa perta. puro cesarean ako Dahil siya ay puro cesarean, wala naman lumabas sa perta niya na bata. Kaya tataka siya kung ba't siya raraspahin. Nakakaisip, diba? Dito muna tayo dumaan sa may Petron, Kuya Boyd, meron din doon obigay ni dito sa highway papuntang Kasi makalalag yun tayo. naging doktor mo din ba yun? Makalimutan ko na. Kasi baga naman, mahirap na natin ang umigay ko kung saan ba naman. Sino nga ba sa iyo yung sa baby mo, meron din yung baby sa sauna, meron din siya sa memorial. Oo. Ano naman siya, public? Hindi, private din, kaya lang meron din siyang meron din siya sa public na kaya lang may araw yun sa isang linggo, isang beses lang siya napunta dyan memorial. Pero may clinic siya dito, hindi ko lang alam kung saan ang clinic sa sauna din sa Nasugbu. Magtanong tayo dun sa dun muna tayo sa memorial, Kuya Boye. Tingnan muna din natin. May Petron.
Doon si Dr. Hubog, sarado. Ano kayang petsang ano? Monday and Friday lang. O bigay ni Clint na open. Hindi tayo pwede magtanong. Tara, sa ano. So, si Dr. Hubog pala ay ano laang tuwing Monday. Kasi sa ano yun eh. Sa ano niya talaga, clinic niya talaga Metro Balayan. So, ayan guys, magtatanong tayo dito. Yan, so ayan mga kabogag, bale, dediretso tayo ng Tuwi o kaya Balayan. Maghanap tayo dun kasi dito sa Nakasugbu ay ang hobby ay puro Webes at Biyernes pa. Eh anong araw pa lang ngayon? Martes pa lang ngayon. So yan, maghahanap tayo dun sa ano, sa yung bagong hospital dun sa Tuwi. Tatry tayo dun kung mayroong obing bukas. Init ng lakad natin pero ayos lang yun. May bubong naman, masama walang bubong. Bandaan yan. Sala. Yan yata sa kabila. Dito tayo sa ano, sa ito yung bagong emergency ng Tuwi, sa Tuwi. Balayan na dito. So yan guys, pasok tayo dito, magtatanong tayo dito kung meron hobby. Tatanong tayo dito kasi bawal yata, ang alam ko lang dito bawal ang mag-vlog. So yun guys, tanong muna tayo. A few moments later. Yan. So yun guys, madalawa na yung napuntahan natin. Dali, bukas naman ang araw na schedule ng hobby na hindi nila. Bukas pa. So yan, samahan nyo kami sa Balayan naman, Balayan. Yan, so yun mga kabaghag, bali nandito naman tayo sa Balayan, sa Metro Balayan. At dahil dun sa pinuntahan natin sa Tuwi, padalawang punta natin ito, patatlo, Metro Balayan, nandito tayo. So yan guys, dito naman tayo magtatanong. Bawal po ulit ang vlog, kaya nga po ay dito kami nagbablog sa labas. Yan, so yan guys, samahan nyo ulit kami magtatanong. Hindi nyo pala kami masasamahan kasi bawal. Ayan, magtatanong muna tayo. Yan, so yan, papasok na tayo.
Good afternoon po, Doc. Good afternoon. Dr. Alaso po ako, ma'am. Bakit po nagpapatingin si Ma'am Nancy? Magpapa-second opinion na po sana ako. Kasi po, Bakit? nung November 20 po, first menstruation ko po. November 23? Apo. Okay. Tapos nung pa 3 days na po, bali parang nag-iba po yung ano ng menstruation ko, sobrang lakas. As in, puno yung napkin, umapaw hanggang panty, hanggang short. Ngayon, medyo natakot po ako kasi hindi po normal yung pag nire-regla po ako. Hindi po normal. Nagpunta po ako sa doctor ko. Ngayon, ang ginawa po nila is Ultrasound. pinaregnancy test po muna ako. Okay. Tapos, eto po isa, hindi ko pala kung anong tawag ko yung isa sa Sige, patingin ako lahat ng nila. Mahil lang. Taguan ba Sa tanggal? po, kasi po, hindi po, taga nasa buko kayo, dumali po yung anak ko, diyan po ako inahabol. Okay. Tapos nung umuwi na po, patingin po ako ayan, dito. ito dito na po sa Ashley Manuel. Ganda na po yung siya. Okay. Pero nag-pregnancy test po kayo? Opo. Ano po yun? Negative naman, Kasi no? babies na po ako eh. Okay. Kailan po kayo naligid? Ano po? 11 years na po eh. 11 years. 2014 pa. Oo. 2014 po. Ngayon lang po nangyari na lumakas yung regla ninyo ng gano'n. Ano po, bali parang second time na po ito, kaso taon na po yung Taon na. lumipas. Pero nung unang beses po, nung pinainom po nila ako ng pampampat ng dugo, umampat po. Okay. Pero ngayon po, bali hindi po siya Hindi naampat. tumitigil. Opo, pero hindi naman po na ganun kalakas. Okay. Tapos sabi po sa akin ni Doktor, So, pamula November 23 up to today, Ito na. meron ba rin? Opo. So, medyo mahaba na rin siya. Ano? Opo. 10 days na po. Ang sabi po sa akin, kapag daw po hindi tumigil, tapos matapos kung, kasi hanggang bukas na lang po yung gamot. Patingin po ako nito. Tranexamic yata ito eh. Opo. Tapos pinalisan po ng ano po. Tapos sinamahan din po. Amifenamic. Provera siya. Ano, Ferrous. Okay, sige. Ang paliwanag po kasi sa akin, makapal daw po yung lining ng uterus ko po. Yes. Tapos, mararas pa daw po ako. Nagtataka po ako, bakit po? Okay. Sige. I will explain to you that, ma'am. Ito-drawing ko rin sa'yo para mas maliwanagan ka. Kasi akala pag nararas ko yung nakukunan Buntis. lang po. Okay. Tapos yung isang composite, hindi naman po ako nag-normal po sa silent po. CS ka pala. Opo. Bali, ilang beses na po kayo nagbuntis before, ma'am? 3 beses na. Sorry. Lahat po itong buhay, walang Opo. punan. Wala po. Tapos, may iba pong sakit, high blood diabetes, Wala allergies, po. asthma. Bale, mayroon pa po akong isang opera po, appendix naman po. Okay. Appendectomy. Anong taon po yun? So, Ano po, ano ba yun? pandemic po yun eh. Pandemic, Bali, 2019 tatlong ata beses po. na CS. Apo. Tatlong beses na CS, tapos BPL na rin, o Ligate na rin. Apo. Okay. Bukod po doon, high blood diabetes, Wala sakit naman. sa puso, Wala sakit naman. sa thyroid. Wala pong iniinom na maintenance. Wala. Okay, sige. So, bali, ma'am, ito na yung pinakamahaba na paglakas ng regla mo, 10 araw and counting, no? Kasi po last month na-delay po ako. Hindi po ako Okay. niregla nung nakaraang buwan po. Okay, sige. Maaaring yun din yung rason kung bakit humaba siya tsaka lumakas ngayon, no? Pero, after po ba nun, nakakagamit kayo ng ilang, nagda-diaper ka na ba for this Ano po, offenses? napkin lang. Napkin lang naman. Kaya lang ano po, dati po kasi, pag niregla po ako, 2 napkin, sapat na po. Ngayon is nakakailang balot na ba ako, siguro nasa 5 na po. Dami na, no? Opo. Okay, sige. So, ganito, ma'am, no? So, pag drawing natin ang itsura ng mattress natin, sorry hindi lang. So, ito po ang mattress, cervix, fallopian tube, no? Tapos, ovaries po, ma'am, no?
Ito po ang lining ng mattress sa loob. Okay? So, ganito po ang itsura ng mattress natin sa loob. Okay? Sabi dito, ma'am, no, normal naman daw po ang size ng inyong mattress, no? Hindi po siya malaki. Kasi pag lumalaki po, maaaring may pathology pa. Din yung kumakapal po yung muscle ng mattress, pwede pong may bukol, kaya siya lumalaki, no? Pero good thing sa'yo, normal naman ang size, no? And then, sabi lang dito, ma'am, makapal ang lining. Nung time po na kayo po ay na-ultrasound, kayo po ay nire-regla pa. No, bleeding ka pa kasi December 1 po ito nagawa, no? So, makapal siya actually, ma'am. Ang nakalagay dito is 1.97 centimeters. Ito, ma'am, para sabihin ko sa'yo, ang babae po pag nagre-regla or dinudugo, dapat po ang lining ng mattress manipis lang. Okay? In fact po, ang normal po na kakapalan yan kapag kayo po ay nire-regla, dapat less than or equal sa 0.4 centimeters. Yung sa inyo po, ma'am, 1.97. Masyado po itong makapal. No? For your age, you are 41. Anyone na tumutungtong po ng 40 years old, nag-iingat tayo, lalo na kapag kumakapal po ang lining ng mattress. No? Because ano po ba ang pwedeng mga mag-cause ng bleeding sa isang 40 years old and above, no? So, marami yan. Pwede po yan polyp, no? Kung naririnig niyo po si polyp, isa po yan sa pinaka-common, no? Na nagkukos ng pangangapal ng lining. Okay? At ang effect niyan, malakas duguin, no? Hindi naman masyadong sinasaktan ng puson, pero more on malakas po talaga magregla. Ang pangalawa po dyan na ayaw natin, hyperplasia, ma'am. Okay? Pag sinabi pong hyperplasia, ayan, kumakapal po yung lining ng mattress. Okay? Dahil po yan sa overstimulation ng estrogen sa katawan. Okay? So, yung hyperplasia, ma'am, kaya ayaw natin siya. Kasi in the long run, no, matagal naman, pero hindi naman yan over ilang days lang. Pero in the long run, pag napabayaan, pwede po yan maging cancer. Okay, di po ako nananakot, no? Nag-educate lang ako, no? Bukod po dyan, meron din po yung mga myoma, adenomyosis na tinatawag, no? Pero adenomyosis, hindi mukhang adenomyosis kasi yung mattress mo hindi naman malaki, no? Maliit lang siya. Wala rin pong nasabi na mukhang magaspang, no? Yung mattress. So, mukhang hindi po ito yan, no? Myoma, mukhang hindi rin po dahil wala naman po siyang nakitang bukol. Ang myoma kasi mukha po siyang bukol sa ultrasound. No? Hindi siya mukhang pangangapal lang. No? So, medyo hindi likely na myoma. So, dito lang po tayo sa dalawang yan. No? Ngayon, ma'am, tawag dito, the reason po kung bakit po important ma-biopsy is because gusto natin malaman kung alin po siya dito. Okay? Kasi magkaiba po ang gagawin natin sa dalawang yan. No? So, number 1, kung polyp po yan, pwede natin raspahin, remove yung polyp, no? Tapos, paiinuman ng gamot para hindi na po pagtubuan ng polyp, no? Kasi ito pong dalawang to, hanggat kayo po ay hindi po nagme-menopause, ay po pwede pa rin po yan dumami, kumapal, no? Mas dumami ang polyp, mas kumapal yung hyperplasia. No, so, ikaw, 41 pa lang, ma'am. So, medyo may kalayuan pa tayo from menopause. Naintindihan, no? So, actually, ako, hindi ko na nga ito i-medication agad. Ako, I would advise na i-biopsy na po ito agad. No? Oo, kasi, bukod po, ma'am, sa ang biopsy ay magbibigay sa atin ng sagot kung ano po itong pangangapal na to, no? It will also help na tumigil yung iyong bleeding kasi kakaskasin namin yan no? Yung harap tsaka yung likod, lahat ng kumakapal yan, paninipisin po ulit, no? So kung yan po ay polyp, tama lang na maraspa ka din para natanggal na natin siya, no? Because ang polyp po, ma'am, para yan kuntil sa loob po ng mattress, no? Kuntil siya na may laman po na ugat sa loob. Okay? So, hanggat hindi mo yan natatanggal, dudugo at duduguin po kayo ng malakas. Okay? So, if you want another second opinion, ay
I can give you another request for an ultrasound. Pero try natin ipagawa sa ibang ospital. Para lang din po meron po kayong second opinion. If hindi pa rin po kayo convinced sa ultrasound na to. No, pero kung ito ang pagbabasehan at ako ang tatanungin, Ayan po. ako, RASPA po talaga. No, ang biopsy po or RASPA halos pareho po. Ang RASPA po, ma'am, taliwas sa alam po ng mga tao, hindi lang po siya para sa buntis. No, it can also help us diagnose yung mga problema po sa regla ng mga babae. Lalo na yung mga ganito na kumakapal, hindi naman buntis, no? Kasi, tawag dito, sabi mo naman, pregnancy test negative, nalaygate na rin, imposible talaga magbuntis, no? So, hindi dapat kakapal ng ganun yung lining ng uterus. Okay? Ano po yung doktor? Delikado po. Depende po, ma'am, kung alin po ang lalabas dyan, no? Siyempre, kung ang polyp naman po, ma'am, less than 10% naman po na nagiging cancer yan, no? Hindi madalas polyp lang talaga siya, hindi po siya nagiging cancer. Si hyperplasia po yung, depende sa type ng hyperplasia, kung siya po ay mataas ang chance maging cancer. No, may dalawa po kasi yan klase. No, yung mababang type, tsaka yung with atipia, yung mas malalang type, no? Yung syempre yung mas malalang type, yun yung medyo may ilang chance na pwedeng maging cancer in the future. Kaya po aggressive kami dyan. No? It's either ginagamot namin talaga yung pasyente, uulitin ng biopsy, kung nawala, surveillance pa rin yan, ma'am. Pero yung iba, para makasigurado, nagpapatanggal ng matrix. No? Para, kumbaga, nakuha mo siya at an earlier stage, bago pa siya lumala na maging cancer, no, natanggal na natin siya, di mo na siya iisipin. Okay? So, ganun yun, no? So, syempre, may risk, ma'am, yung hyperplasia, no? But I'm not saying naman pag na-hyperplasia na yan agad, no? Ito lang po yung mga posible na causes ng inyong pagre-regla ng malakas, no? So, yun, ma'am. Ako, kung tatanungin mo ako, RASPA na to, no? Oo. So, tama naman po ang naging advice sa inyo ng doktora, no? Actually, mas maganda the earlier, the better, ba? Kasi, tawag dito, habang tumatagal, ma'am, pwede yan kumabal, and baka hindi na natin po mapigilan if ever may iba pang tumubo dyan, no? Oo. Okay, Mas maganda po, matignan na natin, maraspa ka na, no? Oo, ako, I would suggest kung si doktora po ang unang nakakita sa inyo, pwede naman kung sa kanya na po kayo magparaspa, no? Nasa sa inyo naman po, no? Kung saan niyo po gustong magparaspa. Pero tama naman po, no? Yung binigay niyo ng mga gamot, no? Tranexamic, pampaampat ng dugo, no? It can only do so much, pwedeng pahinahin lang, pero dahil medyo makapal na kasi talaga eh. Kaya, Kung sakali naman po, ma'am, na dito magparaspa, kung may idea po kayo kung magkano po. Para po nagraras pa kami dito. Para po mapaghandaan po kung magkano. Dito kasi yung nanay sa metro, no, nasa 30 to 40,000 po ang raspa. 30 to 40,000. Yes, ganun din po siya kabila sa Western. Sa Western. Oo. Sa mga, ano po ma'am, sa mga government hospitals ko, no, ako usually nag-government ako dito sa Don Manuel, no. Usually yung ano po, siguro magkano ba, mga ano ma'am, 15 po kasi yung magraraspa. Siyempre may anesthesiologist pa po, no, so 2 doktor po yan. Tapos meron pa pong sinasend out kasi ma'am yung ano eh, yung sa biopsy results, no? So, mga nasa 2.5 din po yun. So, mga na roughly ma'am, pinaghahanda ako ng 20 to 25, no? Nasa ganun nga po. Ano po yung doktora? Kayo po yung gagawa? Yeah, ako gagawa. Actually, Sa mga public, sa memorial po. Nakakapagod ako sa memorial. Ay, doon po sa- Nakakapag-raspa din. Kahit Pwede pong... Pwede naman natin gawin doon kung gusto nyo. No? Para medyo malapit sa amin. Halos same lang po, ma'am, no? Parang Ano ko na lang, isa-send out ko na lang yung sa
Wala po kasing nag-examine dun ng biopsy results, no? So, yun po, ipapadala ko na lang po sa kakilala ko ng doktor. Pero yun po ay nasa 2.5 din kasi, no? Oo, so mga ganun din po, ma'am, no? So, just let me know, kayo po ay 41, no? Siguro, kahit hindi naman kailangan ng ng mga additional labs, kahit may CBC ka na ba, wala pa yun. Ay, meron na, maganda naman, no? Hindi naman siya sobrang baba. Sabi mo, wala ka naman ibang sakit, no? Kahit hindi na siguro kailangan ng clearance talaga, no? Hindi naman diabetic, eh, no? So, ang next question, ma'am, kailan mo gustong gawin tong RASPA? Ano po, pwede pong kausapin ko po muna ang asawa ko. No worries, no? Oo. Tapos, pwede po mahingi ko yung contact number niya. Sige, ma'am. Di lang tatawag, no? Pero ito na lang po, ibibigay ko na lang sa inyo yung admitting orders, no? Ng sa apasible, papakita mo lang doon. Para pag nagkasundo na tayo ng araw, ay pupunta ka na lang doon. No? Medyo mahirap lang makahanap ng availability doon ng rooms, ha? So, abang-abang din tayo. Mga po, lagi puno, lagi dun. Nakakapagpaanak ako dun minsan, eh. Pero dito ako mostly talaga sa Balayan, ma'am. So, ngayon ba, nakakailang kada araw pa? Ngayon kayo nakaapat na palit na po ngayon. Pamula po kaninang umaga. Paano niyo po iniinom yung niyo, ma'am? 3 times a day po. Mm-hmm. Tapos ito po ay lang po, isang beses lang po sa isang araw. Sige. Okay lang, pwede mo namang ituloy yan. Ayoko pa kasi bigyan nung sa gamot kasi tawag dito, ayoko muna ibigay yung sa gamot dahil, ma'am, pwede po kasi na na maka-apekto yun dun sa mga kuha nating biopsy results, no? Saka ko ibibigay yung pills kapag pag naraspa na kita. Okay? Ma'am Nancy. 40. Hello, ma'am. Rule out na natin, ma'am. Para wala ka nang iniisip, alam na natin yung Yun nga po, hinano niya, hindi po siya. Before Christmas, diba? Hirap din po kung may ganyang iniisip kasi yung BP mo naman 100/7. May naman kayo, ma'am? May what's this? Yes, po. Ito po, ma'am. So, ako po ay kayang makontak sa messenger. Ito rin po ang pangalan. No, Lazo Poblete. Okay? Ito po, message mo muna ako. No? Wala na akong balak ipagawa kasi ng mga ng mga labs pa. So, kailangan ko na lang malaman kung kailan po kayo ready. No?
And then, pag-uusapan natin yung araw kung kailan kayo magpapa-admit. Okay, usually po ma'am, hanggang ang proseso namin ng RASPA, admit, and then, depende kung anong oras ka ma-admit, kasi yun nga yung problema minsan, matagal po yung makakuha ng kwarto, no? So, kunwari, kung ang target po natin ay next Monday, no? Admit kayo ng Sunday, pwede tayo mag-RASPA ng Monday, okay? This week? Baka po. Sige, tingnan natin ma'am. So, Basta po pag nag-usap kami ng asawa ko, tapos pumayag po siya ngayon, baka po okay. bukas magpaano Sige, pa kami. no worries. Kasi Dito naman ako. natatakot din naman po ako kaysa tumagal pa po Okay. tumagal. No worries ma'am. Basta message mo ako, Doktora, game na kami, no? And then, isa-set na natin yan. Okay? Oo. Kung doon na lang po sa memorial park. Yeah, okay lang po sa akin. Walang kaso po naman, no? Picturean ko lang po ito, nanay, ha? Pakitago na lang po ako nito. Pwede niyo pong ituloy muna yung tranexamic acid every 8 hours, no? Pero eventually naman yan, ma'am, I know. Masastart na naman kita ng pills once na raspa na kita. Okay? Sige. Okay. Ay, i-complete ko lang, ma'am, ha? Sorry, yan na napahaba yung drawing ko. Pero, kailan po kayo unang nagkaroon ng regla, ma'am? Anong edad? Ano po, September 7, Dala- yung kamuna. Yes, nagdalaga po. Yung Mga September 11 or 12. Ilang taon? 27 27 complete na Pero sa mga ano yun, cellphone. ma'am? 12 siguro, no? Pero kayo po ay regular talaga, no? Opo. Every month nagkakaroon. Opo. Ilang araw po ang normal mo menses? Ano po, 4-5 days. 4 to 5 days. Tapos ilang pads per day po ang nagagamit nyo? Yung normal mo na? Normal po dalawa. Dalawa lang. Dalawa lang. Okay, so talagang may problema talaga, no? Kailan po yung unang pagbubuntis? Ano pong taon? Nanganak. Kaya mo yan. 2007. Mga birthday lang yan na anak mo ba? 2008. Pangalawa po, 2013. 2013. Pangatlo, 14. 2014. Okay. Magkasunod. Sige. Tapos baby boy, baby girl. Baby boy, boy, girl. Boy, and girl. Tapos lahat po ito CS, no? Tapos, kayo po ay smoker. Dito. Umiinom na alcohol. Dati po. Previous na. Okay, sige. Okay, ma'am. Sige, ha? Message mo na lang ako pag ready ka na. Okay? Sige po. Sige, Ma'am Lee. Thank you. Salamat po.